Isang malakas na sampal ng katotohanan ang sumalubong kay Teresa. Habang nagpapakasarap si Carlos sa yakap ni Stella, sa loob ng kanilang sariling tahanan, malamig nitong idineklara, "Basura ka na. Umalis ka." Ngunit sa halip na umiyak at magmakaawa, tiningnan sila ni Teresa nang may nakakapasong lamig. Babawiin niya ang lahat, bawat sentimo, bawat luha. Magsisimula na ang pagkasunog ng mga traidor. Handa na ba silang maranasan ang impyernong ginawa nila? Bakit ba ang boring mong kasama? Nakakasakal na, Teresa. Hindi mo ba nararamdaman na bawat oras na kasama kita? Para akong nalulunod sa sobrang bagal ng buhay mo? Ang mga salitang iyon ay parang isang malamig na buhos ng tubig sa gitna ng gabi. Napatigil ang kamay ni Teresa sa paghawak sa plansa. Maingat niyang pinapatag ang bawat lukot sa mamahaling barong ni Carlos. Ang barong na binili niya gamit ang sarili niyang ipon para sa kanilang ika-8 anibersaryo ng kasal. Sa loob ng 8 taon, ang bawat himaymay ng buhay ni Carlos ay inalagaan niya ng higit pa sa kanyang sarili. Ang bawat butones na natatanggal, ang bawat paboritong ulam na kailangang mainit bago ito ihain, lahat ay ginawa niya ng may ngiti. Ngunit ang ngiting iyon ay tila unti-unting naglalaho habang nakatitig siya sa likod ng kanyang asawa na abala sa pag-eempake ng maleta. Dahan-dahang lumapit si Teresa. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit pilit niyang pinapakalma. "Carlos, anibersaryo natin ngayon. Nagluto ako ng paborito mong kare-kare. Akala ko ba, lalabas tayo? Bakit ka nag-aayos ng gamit?" Sa halip na sagutin siya ng lambing, isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ni Carlos. Mabilis nitong hinila ang isang puting papel mula sa bulsa ng kanyang suot na vest at padaskol itong inilapag sa ibabaw ng ironing board. Kasabay ng pagbagsak ng papel ay ang pagkahulog din ng isang maliit na sobreng asul. Doon, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng kanilang silid, tumambad kay Teresa ang 2 business class ticket patungong Boracay. Sa itaas ng petsa ng pag-alis ay malinaw na nakasulat ang mga pangalan, Carlos Villafuerte at Stella Montes. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Teresa. Ang pangalang Stella ay hindi bago sa kanyang pandinig. Siya ang sekretarya ni Carlos, ang babaeng madalas niyang ipaghanda ng merienda kapag bumibisita ito sa kanilang bahay para sa trabaho. Ngunit ang makita ang pangalan nito katabi ng pangalan ng kanyang asawa sa isang bakasyon na diyapat ay para sa kanilang dalawa, ay parang isang punyal na unti-unting bumaon sa kanyang dibdib. "Sino si Stella sa buhay mo, Carlos?" Pabulong niyang tanong. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula nang manabo sa luhang ayaw niyang ipakita. Hinarap siya ni Carlos. Ang mukha nito ay walang bakas ng pagsisisi, kundi puro pagkayamot. "Si Stella ang nagbibigay sa akin ng buhay na hindi mo kayang ibigay. Siya ang nakakaintindi sa mga pangarap ko. Hindi tulad mo na kontento na sa paglalaba at pagluluto. Sawang-sawa na ako sa amoy ng bawang at sibuyas na laging nakadikit sa balat mo, Teresa. Nakakaumay ka na." Tila may kung anong nagkapira-piraso sa loob ng dibdib ni Teresa. Ang kanyang mga kamay ay nanlamig at ang hangin sa paligid ay tila naging lason na mahirap lang hapin. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmakaawa. Ang sakit ay masyadong malalim para sa isang ingay. Nanatili siyang nakatayo, yakap ang sariling braso habang pinapanood ang lalaking minahal niya ng buong puso na itulak ang maleta palabas ng kanilang pinto. Sa bawat hakbang ni Carlos palayo, tila tinatapak-tapakan nito ang 8 taon ng kanilang pagsasama. Ang mga sakripisyo ni Teresa, ang paghinto niya sa sariling karera para suportahan ang negosyo ni Carlos, ang pagtitiis sa mga gabing hindi ito umuuwi, at ang tahimik na pag-unawa sa lahat ng kanyang pagkukulang, lahat ng iyon ay itinapon sa isang iglap dahil lamang sa isang babaeng bago at mas masigla. Narinig ni Teresa ang malakas na tunog ng pagsara ng pinto sa labas, ang huling hudyat na siya ay tuluyan nang iniwan sa dilim ng kanilang tahanan.
Ang tanging ingay na natira sa loob ng bahay ay ang mahinang tunog ng pagtulo ng tubig mula sa gripo sa kusina. Tila nakikiramay sa bawat patak ng luhang, hindi na niya kayang pigilan. Tiningnan niya ang barong na nananatili pa rin sa ibabaw ng plansa. May sunog na bakas na ito, isang itim na marka na hinding-hindi na mabubura, katulad ng pagkawasak ng kanyang tiwala. Sa gitna ng katahimikan, isang katanungan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang tanong na nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang sugatang kaluluwa. Bakit ang pag-ibig na itinanim mo ng may pag-aalaga ay sa isang iglap ay pwedeng anihin ng iba nang walang kahirap-hirap? Hanggang kailan kailangang manatiling tapat ng isang pusong wala nang mahawakan, kundi mga alaala ng pagkakanulo? Nakatayo si Teresa sa gitna ng silid, mag-isa, habang ang anino ng kanyang pagdurusa ay dahan-dahang lumalamon sa bawat sulok ng bahay na dati niyang tinawag na paraiso. Hindi pa man lubusang sumisikat ang araw ay binasag na ng isang matalas na boses ang nakatutuling katahimikan sa loob ng bahay ni Teresa. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay hindi isang paanyaya, kundi isang pagsakop. Pumasok si Doña Carmen, ang biyena ni Teresa, na tila isang reyna na handang maghasik ng puot sa isang kahariang nagluluksa. Hindi ka pa rin ba marunong mag-ayos? Kaya ka iniiwan ng asawa mo dahil mukha kang basahan na pinaglumaan ng panahon. Ang aga-aga, Teresa, mukha kang byuda na pinagsakluban ng langit at lupa. Tumayo si Teresa mula sa hapagkainan. Ang kanyang mga mata ay puyat at namumula, ngunit nanatili siyang tahimik. Pinanood niya ang kanyang biyenan na lumakad ng may pagmamalaki, suot ang mga alahas na alam ni Teresa na siya ang nagbayad ng hulog sa bawat buwan. May dalang isang makapal na sobre si Doña Carmen at walang pasintabi nitong ibinalandra ang mga papel sa ibabaw ng mesa. Dahilan upang magliparan ng ilang mga resibo sa sahig. Ang tigas din ng mukha mo, Teresa. Binigyan ka na ng isang disente at matagumpay na asawa. Hindi mo pa maalagaan ng tama. Ngayon, nagrereklamo ang anak ko na masyado ka raw nakakasakal. Tignan mo itong mga bayarin sa kumpanya. Kailangang maayos ito agad. Huwag mong sabihing dahil lang sa pag-alis ni Carlos ay pababayaan mo na ang mga obligasyon mo. Napatingin si Teresa sa mga papel. Mga bayarin ito sa luho ni Carlos, mga mamahaling alak, mga dinner sa mga restaurant na hindi man lang siya naisama, at mga gamit na halatang hindi para sa kanya. Ramdam ni Teresa ang pait na dumarating sa kanyang lalamunan. Ma, alam niyo po ba kung nasaan si Carlos ngayon? Alam niyo po ba nakasama niya si Stella? Isang mapait at mapang-uyam na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Carmen. Hindi man lang ito nagulat. Sa halip, inayos pa nito ang kanyang buhok nang may pagkainis. At ano naman kung kasama niya si Stella? Matagal na naming alam, Teresa. At sa totoo lang, hindi ko masisi ang anak ko. Si Stella ay anak ng mayamang pamilya, edukada, at alam kung paano dalhin ang sarili sa matataas na lipunan. Hindi katulad mo na laging amoy kusina. Ang pag-amin ng kanyang biyenan ay parang isang lason na mabilis na kumalat sa sistema ni Teresa. Ang pamilyang itinuring niyang sarili, ang mga taong pinagsilbihan niya at binigyan ng kaginhawaan, ay matagal na palang nagtatraydor sa kanya sa likod ng kanyang mga ngiti. Huwag kang gagawa ng eksena, Teresa. Pagpapatuloy ni Doña Carmen, ang boses ay puno ng banta. Isipin mo ang hiya ng pamilya natin sa mga kamag-anak at kapitbahay. Kung gusto mong bumalik si Carlos, matuto kang manahimik. Magtiis ka. Ganyan ang isang mabuting asawa. Hayaan mo muna siyang maglibang. Babalik din yan kapag nagsawa na kay Stella. Pero hanggang sa mangyari yon, siguraduhin mong hindi mapuputol ang perang tinatanggap namin buwan-buwan. Dahan-dahang lumapit si Teresa sa pitsel ng tubig. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga daliri. Isang panginginig na hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang namumuong bagyo sa kanyang kalooban. Nagbuhos siya ng tubig sa isang baso. Patuloy ang pagbuhos niya kahit puno na ito,
hanggang sa umapaw ang tubig at mabasa ang mga resibong ibinato ng kanyang biyenan. Habang ginagawa ito, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Doña Carmen, isang malamig at walang emosyong titig na tila ngayon lang nakita ng matanda. Bakit mo hinahayaang umapaw ang tubig? Tignan mo, nababasa ang mga papeles. Sigaw ni Doña Carmen habang mabilis na inilalayo ang kanyang mamahaling bag. Ganyan din po ang nararamdaman ko, ma. Pabulong na sagot ni Teresa. Ang boses ay kasing talas ng isang labaha. Umapaw na po ako. At kapag ang tubig ay umapaw na, wala na itong pinipiling babasain. Padabog na umalis si Doña Carmen, nagbubulong ng mga sumpa at pananakit. Iniwan si Teresa na mag-isa sa gitna ng basang hapag. Tumingin si Teresa sa dingding kung saan nakasabit ang kanilang wedding portrait. Doon, makikita ang isang bersyon ng kanyang sarili na masayahin, puno ng pag-asa at naniniwala sa pangako ng walang hanggan. Lumapit siya sa larawan. Gamit ang kanyang nanginginig na kamay, kinuha niya ang mabigat na frame mula sa pagkakasabit nito. Walang pasintabi niyang binitiwan ng frame. Ang tunog ng pagkabasag ng salamin sa sahig ay tila isang musika sa kanyang pandinig. Isang marahas na hudyat na ang gapos ng pagiging asawang martir ay tuluyan ng napigtas. Ang mga piraso ng salamin ay nagkalat, tila mga kristal na sumasalamin sa kanyang wasak na buhay. Ngunit sa gitna ng mga guho, isang bagong mukha ni Teresa ang unti-unting nabubuo sa refleksyon ng mga basag na kristal. Ang bawat luhang pumatak ay hindi na para sa pagmamakaawa, kundi para sa paglilinis ng kanyang madilim na bukas. Tapos na ang panahon ng paglilingkod sa mga linta. Magsisimula na ang paniningil ng isang babaeng wala nang natira, kundi ang kanyang dignidad. Ang bango, no? Ganyan ang amoy ng tagumpay, Teresa. Amoy ng babaeng alam kung paano pahalagahan ang lalaki, hindi yung amoy pambahay at laging pagod. Ang boses ni Stella ay parang isang matalas na karayom na direktang tumusok sa pandinig ni Teresa. Nakatayo si Teresa sa gitna ng sala ng malawak at marangyang condominium unit, isang property na siya ang lihim na nagbayad ng down payment bilang regalo sana sa kaarawan ni Carlos noong nakaraang taon. Ngunit ngayon, ang amoy ng matamis at masangsang na pabango ni Stella ang namamayani sa bawat sulok ng silid, tila nilalaso ng bawat alaala ng kanyang pagsisikap. Dahan-dahang lumingon si Teresa. Dooy nakita niya si Stella na nakasandal sa hamba ng pinto ng master bedroom, suot ang isang kulay asul na silk na bathrobe. Bahagyang kumitig ang puso ni Teresa nang makilala ang saplot na yon. Iyon ang huling regalong binili niya para kay Carlos na hindi pa nito na isusuot sa harap niya. Ang makitang suot iyon ng ibang babae na ang balat ay dumidikit sa telang pinili niya ng may pagmamahal ay isang uri ng pambabastos na hindi kayang ilarawan ng kahit anong salita. Narito ako para ibigay ang mga dokumento sa kumpanya na pinapakuha ni Carlos. Malamig na pahayag ni Teresa. Pilit na pinatitigas ang kanyang boses kahit na ang kanyang mga tuhod ay tila malapit ng bumigay. Iwan mo na lang dyan sa mesa, Teresa, at pakisara na rin ang pinto paglabas mo, ha? Natutulog pa kasi si Carlos. Napagod yata sa pag-aayos ng mga plano namin para sa bakasyon sa Boracay, sabi ni Stella habang pinaglalaruan ng isang kumikinang na singsing sa kanyang daliri. Isang singsing na alam ni Teresa na binili gamit ang kanilang joint account na hindi pa niya naipapasara. Eksakto namang lumabas si Carlos mula sa silid, nakasuot lamang ng pang-ibabang pantulog. Nang makita niya si Teresa, sa halip na pagkahiya ay galit ang rumihesto sa kanyang mukha. Anong ginagawa mo rito? Sabi ko sa opisina mo ipadala. Hindi rito sa bahay namin ni Stella. Huwag mo kaming gagambalain sa sarili naming pamamahinga. Bahay niyo. Halos hindi makapaniwalang naibulalas ni Teresa. Carlos, nakalimutan mo na ba kung kaninong pangalanan ang nakasulat sa titulo ng unit na ito? Nakalimutan mo na rin ba kung kaninong pera ang pambayad sa kuryenteng ginagamit niyo para magpalamig?
Mabilis na lumapit si Carlos at hinawakan ng mahigpit ang braso ni Teresa. Itinataboy ito patungo sa pintuan. "Huwag mong isumbat sa akin ang pera, Teresa. Ang pera, kayang kitain. Pero ang katahimikan at ligaya na binibigay ni Stella, hindi mo kailanman kayang tapatan. Umalis ka na, bago ko pa makalimutan na naging asawa kita." Ang marahas na pagtulak ni Carlos ay naging hudyat ng pagtatapos ng huling hibla ng pagtitimpi ni Teresa. Habang naglalakad siya patungo sa elevator, ang bawat hakbang niya ay tila may kasamang bigat ng 8 taon ng panlilinlang. Pumasok siya sa loob ng elevator at ang mahinang ugong ng pagsasara ng pinto nito ay naging tanging kasama niya sa kanyang pag-iisa. Tumingin si Teresa sa malaking salamin sa loob ng elevator. Nakita niya ang isang babaeng maputla. Ang mga mata ay may bakas ng puyat at ang buhok ay bahagyang gulo mula sa pakikipagtalo. Ngunit sa halip na maiyak, kinuha niya ang kanyang lipstick mula sa bag, isang matapang at matingkad na pula. Maingat niyang pinahiran ang kanyang mga labi, tila naglalagay ng baluti para sa isang digmaan. Nang bumukas ang pinto ng elevator sa ground floor, hindi na ang talunang asawa ang lumabas, kundi isang babaeng may matatag na hangarin. Inilabas niya ang kanyang cellphone at hinanap ang isang numero na matagal na niyang itinatago para sa sandaling ito. "Attorney Fernandez, kailangan ko ang tulong mo," sabi niya sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. "Oras na para bawiin ang lahat ng sa akin. Simulan na natin ang proseso para sa pagbawi ng property at ang pag-freeze ng lahat ng account. Gusto kong makita kung gaano kabango ang tagumpay ni Stella kapag wala na silang sahig na tatapakan." Habang naglalakad palabas ng gusali, sinalubong ni Teresa ang init ng araw. Ang amoy ng masangsang na pabango ni Stella ay tila dahan-dahang napapalitan ng amoy ng ulan. Isang paglilinis na malapit nang dumating para sa kanyang sugatang buhay. "Sana umuwi ka na. Nagluto ako ng paborito mong ulam. Hihintayin kita kahit gaano katagal." Ipinadala ni Teresa ang mensaheng yon habang nakatingin sa umuusok na kaldero ng kare-kare. Ang bawat sangkap ay maingat niyang hiniwa. Bawat mani ay dinurog niya ng pino. Tila ba ang bawat galaw niya ay isang pagsamo. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, wala nang bakas ng pagmamakaawa. Ang kanyang pagluluto ay hindi na isang serbisyo ng pag-ibig, kundi isang bahagi ng isang malamig at kalkuladong plano. Ang pagpapasailalim ay isang maskara lamang, isang balat kayo upang hayaang malunod si Carlos sa sarili nitong kayabangan. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng marangyang kondo, malakas na tumawa si Carlos habang binabasa ang mensahe ni Teresa sa kanyang cellphone. Ipinakita niya ito kay Stella na kasalukuyang nagpapakulay ng kuko sa sofa. "Look at her, Stella. She's so desperate. Kahit anong gawin ko, kahit ipahiya ko pa siya sa harap mo, babalik at babalik pa rin siya para pagsilbihan ako. Ganyan siya ka-boring at kahina." Pang-uuyam ni Carlos habang itinatapon ang telepono sa ibabaw ng malambot na unan. "Poor Teresa," sagot ni Stella nang may mapait na ngiti. Akala niya siguro mabibili niya ang puso mo sa pamamagitan ng pagkain. Hindi niya alam na habang abala siya sa kusina, we are planning our future using her hard-earned money. "Go ahead, Carlos. Replyan mo. Sabihin mo baka dumaan ka lang para kumuha ng pera." Habang nagpapakasasa ang dalawa sa kanilang panlalait, si Teresa naman ay nasa loob na ng isang malamig na opisina sa Makati. Kaharap niya si Attorney Fernandez, isang lalaking may matalas na paningin at walang kibo kung hindi kinakailangan. Ang tunog ng aircon sa loob ng silid ay tila nagpapatindi sa tensyon ng sandaling iyon. Nakahanda na ang lahat ng papeles, Teresa, panimula ng abogado, habang inilalapag ang isang makapal na folder. Sinimulan na nating busisihin ang bawat galaw ng pondo sa kumpanya. At tama ang hinala mo, hindi lang luho ang pinaglalaanan ni Carlos ng pera. May malaking halaga siyang inilipat sa isang account sa probinsya, isang account
na nakapangalan sa mga magulang ni Stella Montes. Naramdaman ni Teresa ang biglang paglamig ng kanyang mga kamay. Ang pera na pinagpuyatan niya, ang perang galing sa sarili niyang mga investment bago pa sila ikasal, ay ginagamit ni Carlos para magmukhang bayani sa harap ng pamilya ng kanyang kabit. Binabayaran ni Carlos ang utang na loob ng pamilya ni Stella gamit ang dugo at pawis ni Teresa. Gusto niyang maging tagapagligtas nila gamit ang pera ko. Pabulong na sabi ni Teresa. Ang kanyang boses ay puno ng puot na pilit niyang ikinukubli. Habang ako ang ginagawa niyang masama at boring na asawa, siya naman ang nagpapakitang tao sa pamilya ng babaeng yan. Hindi lang yon, dagdag ni Attorney Fernandez. Dahil sa mga pinirmahan mong dokumento noon na nagbibigay sa kanya ng access, legal niyang nagagawa ang mga transaksyong ito. Ngunit, dahil ang main capital ay napatunayan nating galing sa mana mo, maaari nating bawiin ang lahat. Pero kailangan nating gawin ito ng dahan-dahan. Kailangan niyang maniwala na kontrolado pa rin niya ang lahat. Tumango si Teresa. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dahan-dahan niyang kinuha ang ballpen sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagpirma niya sa bawat pahina ay tila isang hatol ng kamatayan para sa karangyaan ni Carlos. Sa bawat kurit ng tinta, unti-unti niyang binabawi ang bawat hibla ng kapangyarihang ipinahiram niya sa kanyang asawa. Bumalik si Teresa sa bahay at nadatnan ang kare-kare na malamig na sa ibabaw ng mesa. Hindi dumating si Carlos. Sa halip, isang maikling text ang natanggap niya. Nakuha ko na ang allowance ni Mama mula sa account. Huwag mo na akong hintayin. May business meeting kami ni Stella. At pakideposit na lang yung extra kailangan ng pamilya ni Stella para sa farm nila. Hindi sumagot si Teresa. Nilapitan niya ang kare-kare at diretsong itapon ang lahat ng yon sa basurahan. Walang panghihinayang, walang luha. Isinara niya ang ilaw sa kusina at iniwan ang buong bahay sa dilim. Sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, kinuha ni Teresa ang isang pulang folder mula sa kanyang bag. Ang folder na naglalaman ng mga ebidensya ng lahat ng pagnanakaw ni Carlos sa kanyang sariling asawa. Kapag pinirmahan mo ito, mawawala ang lahat sa kanya sa loob ng 3 buwan, naalala niyang sabi ng abogado. Hinawakan ni Teresa ang folder ng mahigpit. Alam niya, sa bawat araw na nagpapanggap siyang nasasaktan at nagmamakaawa, lalong humihigpit ang lubid sa leeg ni Carlos. Ang bawat pagtawa ni Stella at bawat pangiinsulto ni Carlos ay idinaragdag niya sa listahan ng mga utang na dapat nilang bayaran ng may interes. Tahimik ang bawat sulok ng bangko, ang tanging maririnig ay ang mahinang paggalaw ng mga papel at ang maingat na hakbang ng mga empleyado sa ibabaw ng makintab na sahig. Nakaupo si Teresa sa tapat ng bank manager. Ang kanyang likod ay tuwid at ang kanyang mga mata ay walang mababakas na pag-aalinlangan. Sa harap niya ay ang mga dokumentong nagsisilbing hininga ng kumpanya ni Carlos, ang mga corporate loans na tanging ang pirma at ari-arian ni Teresa ang nagbibigay ng garantiya. Sigurado ka na ba rito, Mrs. Villafuerte? Kapag inalis natin ang iyong pangalan bilang garantor, automatikong bababa ang credit limit ng kumpanya at maaaring bawiin ng bangko ang ilang mga preferensya. Tanong ng manager. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Sigurado ako. Seryosong sagot ni Teresa habang hinahawakan ang mamahaling ballpen. Ang bawat kurit ng tinta sa papel ay tila tunog ng isang gunting na pumuputol sa isang manipis na sinulid. Isang sinulid na matagal nang nagdurugtong sa kanyang kabuhayan at sa kawalang hiyaan ng kanyang asawa. Gusto ko ring bawasan ang limit ng lahat ng secondary cards na nakakabit sa main account ko. Ngayon din, habang nangyayari ito, sa isang malaking car showroom sa kabilang panig ng lungsod, abala si Carlos sa pagpili ng kulay para sa isang bagong sports car. Kasama niya si Stella na tila isang linta na nakakapit sa kanyang braso. Ang mga mata ay kumikinang
Sa bawat kislap ng mga sasakyan, "Babe, I think the red one suits me better. Mas lalong titingkad ang balat ko rito kapag ipinang-drive natin papuntang Boracay." Malamig na sabi ni Stella habang hinahaplos ang makinis na pintura ng sasakyan. "Sige, kung anong gusto mo, yun ang kukunin natin. Wala tayong problema sa budget, alam mo yan." Mayabang na sagot ni Carlos. Humarap siya sa sales agent at inilabas ang kanyang black credit card nang may malapad na ngiti. "I'll pay the down payment now. Full options, ha?" Kinuha ng agent ang card at isinalpak ito sa machine. Naghintay sila ng ilang segundo. Isang maliit na pulang ilaw ang lumitaw sa terminal at ang tanging lumabas sa screen ay ang mga salitang nagpabura sa ngiti ni Carlos. "Transaction declined." "I'm sorry sir, mukhang may problema ang card nyo. Baka po lumampas na sa limit," magalang na sabi ng agent. "Anong declined? Check it again. Baka sira yung machine nyo. Maraming laman ang account na yan. Hindi pwedeng ma-decline yan." Pasigaw na sabi ni Carlos, ramdam ang hiya, habang nakatingin ang ibang mga customers sa loob ng showroom. Nakita niya ang bahagyang pagtaas ng kilay ni Stella, isang reaksyong hindi niya nagustuhan. Muling sinubukan ang card, ngunit ang resulta ay pareho pa rin. Sa huli, napilitan si Carlos na gamitin ang kanyang personal na account na tanging maliit na halaga lamang ang laman para lamang hindi tuluyang mapahiya sa harap ni Stella. Samantala, si Teresa ay nakaupo sa isang tahimik na kafe sa tapat ng bangko. Dahan-dahan niyang iniinom ang kanyang mainit na kape, dinaramdam ang bawat patak nito sa kanyang lalamunan. Napansin niya ang isang maliit na ibon sa labas ng bintana na malayang lumilipad mula sa isang sanga patungo sa isa pa. Sa loob ng 8 taon, nakalimutan na niya ang pakiramdam ng ganitong uri ng kalayaan. Ang hindi kailangang mag-alala kung sapat ba ang ibinibigay niya o kung sapat ba siya para sa ibang tao. Nabalik lamang ang diwa ni Teresa nang tumunog ang kanyang cellphone, isang notification mula sa bangko. Temporary credit block initiated. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang unang night na KO ay nagtagumpay, ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Bumalik si Carlos sa opisina nang mausok ang ulo. Agad niyang ipinatawag ang kanyang accountant. "Bakit na-decline ang card ko? Anong nangyayari sa pondo ng kumpanya? Bakit parang biglang natuyo ang dumadaloy na pera?" Ang accountant, na halatang balisa, ay hindi makatingin ng diretso sa kanya. "Sir, tumawag po ang bangko kanina. Binawi po ni Ma'am Teresa ang kanyang garantiya. Dahil doon, kinuwestiyon ng credit department ang ating solvency. At sir, may mas malaking problema pa po." "Anong problema?" bulyaw ni Carlos. "Ang mga cheque na inisyo nyo para sa pamilya ni Miss Stella, mukhang tatalbog po ang mga yon bukas kung hindi tayo makakahanap ng bagong collateral." Nanigas si Carlos sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig sa galit at takot. Ngayon lang niya naramdaman ang lamig na dulot ng katotohanan na ang kanyang kapangyarihan ay isang ilusyon lamang na binuo at pinrotektahan ni Teresa. At ngayong binawi na ng babaeng ito ang kanyang kamay. Nagsisimula ng gumuho ang kanyang mundo. Ang bawat halakhak na nagmumula sa sala ay tila mga laso na napilit dumarapo sa pandinig ni Teresa. Kahit na nasa malayo siya, sa loob ng isang madilim na silid sa kabilang bahagi ng lungsod, tanging ang malamig na asul na liwanag mula sa kanyang tablet ang tumatanglaw sa kanyang mukha. Sa screen, kitang-kita ang bawat galaw ng mga taong itinuring niyang pamilya. Isang pista ng mga linta, nagbubunyi sa dugong kanilang sinipsip mula sa kanyang mga ugat. Nasa gitna ng sala si Doña Carmen, hawak ang isang baso ng mamahaling wine, habang ang mga kamag-anak ni Carlos ay nakapalibot sa kanya. Sa wakas, nalinisan din ang bahay na ito sa amoy ng nakaraan. Maririnig na sabi ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki sa harap ng mga bisita. Ang sarap huminga kapag wala na ang bigat na dala
ng isang taong hindi marunong makibagay sa ating antas. Si Stella naman ay parang isang reyna na naglalakad sa paligid, hinahaplos ang mga mamahaling kagamitan na si Teresa ang pumili at nagbayad. Nakita ni Teresa sa kamera kung paano lumapit si Stella sa isang maliit na cabinet sa sulok. Binuksan ito ng babae at inilabas ang isang maliit na kahon na gawa sa velvet. Sa loob niyon ay ang mga tuyong bulaklak mula sa wedding bouquet ni Teresa, isang alaala ng araw na akala niya ay simula ng kanyang langit. Walang pag-aalinlangang kinuha ni Stella ang mga tuyong bulaklak at itinapon ang mga ito sa isang itim na plastik ng basura. Masyadong makalat ang mga ganitong basura rito, Carlos. Magsisimula tayo ng bago, di ba? Sabi ni Stella, habang nakasandal sa dibdib ni Carlos, nakakapasok lang sa frame. Tumawa lamang si Carlos at hinalikan si Stella sa noo. Hindi man lang tiningnan ang alaala ng kanyang kasal, na ngayon ay kasama na ng mga tirang pagkain at dumi sa basurahan. Sa kabilang dako, ramdam ni Teresa ang isang matalas na kirot sa kanyang dibdib, ngunit hindi ito ang sakit ng isang sugatang asawa. Ito ang sakit ng isang taong nagising sa isang mahabang panaginip. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang daliri sa screen ng tablet. Doon, isang dokumento ang naghihintay ng kanyang huling kumpirmasyon, ang digital signature para sa pagbebenta ng condominium unit na yon. Salamat sa paglaya, pabulong na sabi ni Teresa. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon. Sa isang mabilis na pagpindot, ang titulo ng bahay ay opisyal nang nailipat sa isang bagong nagmamay-ari. Isang kilalang investor na kilala sa pagiging walang awa pagdating sa pangongolekta ng ari-arian. Isang notification ang lumitaw sa kanyang screen. Ito ay mula sa taong bumili ng bahay, si Mr. Cheng. Tapos na ang transaksyon, Mrs. Villafuerte. Gusto mo bang ipa-evict ko na ba sila bukas? Ang aking mga tauhan ay handa nang ilabas ang kanilang mga gamit sa kalsada. Napahinto si Teresa. Tiningnan niya muli ang masayang mukha ni Doña Carmen at ang mapanuksong na ngiti ni Stella sa screen. Isang matalim na plano ang nabuo sa kanyang isipan. "Huwag muna," reply ni Teresa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng madilim na silid. Hintayin natin ang kaarawan niya. Gusto kong maranasan nila ang pinakamataas na uri ng kahihiyan sa gitna ng kanilang pinakamalaking pagdiriwang. Hayaan mo silang magpakasasa sa panandaliang ligaya. Dahil ang pagbagsak nila ay magiging masakit at permanente. Inilapag ni Teresa ang tablet sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagtama ng device sa kahoy ay tila isang hudyat ng pagsasara ng isang kabanata. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Tinitingnan ang mga ilaw ng lungsod na tila mga bituin na nagnanais ding kumawala sa dilim. Ang pista ng mga linta ay nagsisimula pa lamang, ngunit hindi nila alam na ang bahay na kanilang kinatatayuan ay hindi na sa kanila. Bawat tawa, bawat kagat ng pagkain, at bawat pangiinsulto ay may katumbas na halaga na sisingilin ni Teresa sa tamang panahon. Ang mahinang pagyanig ng cellphone sa ibabaw ng mesa ay naging mitya ng isang mapanganib na laro. Tinitigan ni Teresa ang pangalan ni Doña Carmen na lumilitaw sa screen. Huminga siya ng malalim. Pinapakalma ang bawat hibla ng kanyang galit bago idikit ang telepono sa kanyang tainga. "Teresa, hija, kamusta ka na?" Ang boses ng kanyang biyenan ay kasing tamis ng pulot. Ngunit alam ni Teresa na may lason itong kasama. Wala na ang dating matatalas na salita at pagsigaw. "Alam mo naman na malapit na ang kaarawan ko, di ba? Gusto ko sanang magkaroon ng isang malaking pagtitipon para sa ating mga kamag-anak. Kaso, alam mo naman ang asawa mo, masyadong abala sa negosyo at medyo gipit ang cash flow ng kumpanya ngayon." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresa. Alam niyang gipit si Carlos dahil siya mismo ang humarang sa mga pondo. "Opo, ma. Nabalitaan ko nga po. Ano pong maipaglilingkod ko? Naisip ko lang, baka naman gusto mong ipakita sa lahat na maayos pa rin ang pamilya natin."
Kung tutulungan mo akong magbayad para sa isang engrandeng selebrasyon sa Grand Plaza Hotel, baka mapalambot natin ang puso ni Carlos. Baka ma-realize niya na ikaw pa rin ang kailangan niya. Dagdag ni Doña Carmen, ang tono ay puno ng mapanlinlang na pangako. Sige po ma, gagawin ko po. Pabulong na sagot ni Teresa. Ang boses ay tila isang sugatang asawa na kumakapit sa huling pag-asa. Ibibigay ko po ang huling ipon ko para sa inyo. Gusto ko lang pong maging masaya ang pamilya natin. Kahit na masakit ang ginawa ni Carlos. Pagkatapos ng tawag, mabilis na lumingon si Doña Carmen kay Stella na nakaupo sa tabi niya. Nagtawanan ng dalawa, isang tunog na puno ng pangungutya. Ang tanga talaga ng babaeng yan, sabi ni Doña Carmen habang umiiling. Kahit ginagago na siya, nagbibigay pa rin ng pera. Sige, gamitin natin ang pera niya para sa pinakamahal na party na makikita ng buong angkan. Hinawakan ni Stella ang braso ni Carlos nang pumasok ito sa silid. Babe, since Teresa is paying for the party, why don't you propose to me there? Isang malaking statement sa harap ng lahat. Ipakita natin sa kanya kung sino na ang tunay na reyna ng buhay mo. Let's make it the most humiliating night for her. Napangiti si Carlos, ang kanyang kayabangan ay muling nag-alab. Good idea, Stella. Gagamitin natin ang huling pera niya para ipagdiwang ang ating kinabukasan. She deserves to see what she loves. Habang abala ang mga traidor sa pagpaplano, si Teresa naman ay nasa loob ng kanyang walk-in closet. Dahan-dahan niyang hinaplos ang isang telang kulay pula, isang matapang at matingkad na pula na tila apoy na handang tumupok sa lahat ng dumi. Iba ito sa mga kulay pastel at mapupusyaw na damit na lagi niyang isinusuot noon para lang magustuhan ni Carlos. Ngayon, ang pipiliin niya ay ang kulay ng tagumpay at paniningil. Ito ang kanyang golden moment. Isinuot niya ang damit sa harap ng salamin. Ang tela ay yumayakap sa kanyang katawan ng may dignidad, tila isang baluti na nagbibigay sa kanya ng lakas. Hindi na siya ang babaeng nagtatago sa kusina. Siya na ang reyna na naghahanda para sa huling laban. Bumalik siya sa kanyang mesa at binuksan ang laptop. Isang mensahe ang ipinadala niya sa coordinator ng Grand Plaza Hotel. May mga espesyal na instruction siyang ibinigay, mga kondisyon sa kontrata na hindi alam ni Carlos o ni Doña Carmen. Isang bitag na pinalamutian ng mga bulaklak at kristal, ngunit may talim na nakatago sa ilalim. Samantala, tinawagan ni Carlos ang hotel. I want the diamond package, pinakamahal na menu, pinakamahal na alak, at ang pinakagrandeng dekorasyon. Don't worry about the price. Mrs. Villafuerte will settle everything. Hindi alam ni Carlos na sa bawat order na idinaragdag niya, lalong lumalalim ang hukay na kanyang kinatatayuan. Ang kanyang credit card na nakakabit sa account na dahan-dahang kinikitil ni Teresa ay tila isang ticking time bomb na naghihintay na lamang ng tamang sandali upang sumabog. Ang bawat segundong lumilipas sa loob ng showroom ng mga sasakyan ay tila isang dahan-dahang pagpiga sa leeg ni Carlos. Nakatayo siya sa gitna ng makintab na sahig, pinalilibutan ng amoy ng bagong leather at pintura, habang ang mga mata ng mga empleyado ay tila naging mga mapanghusgang hukom. Muli niyang isinalpak ang kanyang gintong credit card sa terminal, ngunit ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng pagbuga ng maliit na papel na naglalaman ng parehong mensahe. Transaction declined. Anong declined? Kanina pa kayo. Sabi ko sa inyo, may problema ang koneksyon niyo sa bangko o baka naman sira ang machine na yan. Pasigaw na, sabi ni Carlos. Ang kanyang mukha ay kasing pula na ng sports car na pinili ni Stella. Ang pawis sa kanyang noo ay nagsimulang tumulo, hindi dahil sa init, kundi dahil sa matinding kahihiyan na nararamdaman niya sa harap ng kanyang kabit. Si Stella, na kanina pa excited na hawakan ang manibela, ay unti-unting lumayo. Ang kanyang mga krus na braso at ang bahagyang pag-irap ng kanyang mga mata ay sapat na upang malaman ni Carlos na ang pasensya nito ay nauubos na. Carlos,
Sabi mo, settled na ang lahat. Nakakahiya. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao rito. Kung wala kang pambayad, sana hindi mo na ako dinala rito para magmukhang tanga. Wait, Stella. Babe, tumawag lang ako sa bangko. May error lang siguro. Pilit na paglalambing ni Carlos, ngunit mabilis siyang tinalikuran ng babae at lumabas ng showroom nang hindi man lang siya nililingon. Sa bawat hakbang ni Stella, ramdam ni Carlos ang pagguho ng kanyang imahe bilang isang matagumpay na lalaki. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng tahimik at malamig na opisina ni Attorney Fernandez, ang tanging maririnig ay ang mahinang pagkaluskos ng mga papeles. Nakaupo si Teresa. Hawak ang isang fountain pen na tila isang sandata. Maingat niyang idinikit ang dulo ng panulat sa huling pahina ng Deed of Absolute Sale. Ang bawat kurit ng kanyang lagda ay ang pinal na hatol para sa condominium unit na naging saksi sa kanyang mga luha at sa pagtataksil ng kanyang asawa. Tapos na, Teresa. Sa sandaling ito, ang titulo ay opisyal nang nailipat sa bagong nagmamay-ari. Pahayag ng abogado habang inaayos ang mga dokumento. Naisagawa na rin ang paglipat ng pondo patungo sa iyong offshore account. Wala nang bakas ng perang ito sa mga joint accounts niyo ni Carlos. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Teresa. Tumayo siya at lumabas ng opisina. Naglakad patungo sa isang malapit na parke. Naupo siya sa isang bakanteng bangko sa ilalim ng isang malaking puno ng nara. Pinanood niya ang mga bata na masayang naghahabol sa mga ibon. Ang kanilang mga tawa ay tila isang gamot sa kanyang sugatang puso. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali ng kapayapaan sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Napagtanto niya na sa loob ng 8 taon, nakalimutan niyang ang mundo ay nananatiling maganda kahit wasak ang kanyang sariling tahanan. Nabalik lamang ang diwa ni Teresa nang marinig niya ang mahinang pagyanig ng kanyang telepono. Ngunit hinayaan niya lamang itong tumunog. Alam niyang si Carlos iyon, humihingi ng paliwanag, o baka naman nagmamakaawa para sa pera. Ngunit para kay Teresa, ang boses ni Carlos ay isa na lamang ingay mula sa nakaraan na hindi na nararapat pakinggan. Habang pauwi sa kanilang tinutuluyang kondo, ang katahimikan sa loob ng sasakyan ni Carlos at Stella ay kasing bigat ng isang libingan. Sinubukan ni Carlos na hawakan ang kamay ni Stella, ngunit mabilis itong iniwas ng babae. Carlos, aminin mo nga sa akin, totoo ba ang mga sabi-bisabi na ang asawa mo talaga ang may hawak ng pera? Kaya ba tayo nagkakaganito? Matalim na tanong ni Stella. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng tamis. Hindi ako papayag na mamuhay sa hirap. Kung hindi mo kayang ibigay ang buhay na ipinangako mo, baka nagkakamali ako sa pagsama sa iyo. Hindi totoo yan. Akin ang kumpanya, Stella. May pansamantalang problema lang kami sa audit kaya na-freeze ang ilang accounts. Pagsisinungaling ni Carlos, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot na baka iwan siya ng tanging dahilan kung bakit niya itinapon ang kanyang kasal. Ngunit ang kasinungalingan ni Carlos ay mabilis na nabura ng tumunog ang kanyang cellphone. Ito ang kanyang accountant at ang boses nito sa kabilang linya ay puno ng kaba at desperasyon. Sir, kailangan niyo pong pumunta rito sa opisina ngayon din. Ang main account natin? Ang account kung saan nanggagaling ang pampasahod at pambayad sa mga suppliers. Wala na pong laman. Ini-withdraw lahat kahapon sa pamamagitan ng isang court order at closure ng guarantor agreement. Sir, bankrupt na tayo. Nanigas ang buong katawan ni Carlos. Ang manibela sa kanyang kamay ay tila naging kasing lamig ng yelo. Tumingin siya kay Stella na ngayon ay abala na sa pag-scroll sa kanyang telepono. Tila naghahanap na ng susunod na sasandalan. Ang lahat ng kanyang ipinagmalaki, ang lahat ng kanyang itinayo sa ibabaw ng sakripisyo ni Teresa ay tuluyan ng gumuho sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa loob ng isang madilim at mausok na opisina sa gilid ng Binondo, ramdam ni Carlos ang bawat tibok ng kanyang puso na tila isang tambol na nagbababadya ng panganib. Ang hangin ay mabigat, amoy luma,
at amoy ng mga desisyong ginawa sa ilalim ng kawalan ng pag-asa. Nakaupo siya sa tapat ng isang lalaking may malalalim na mata at mga daliring puno ng gintong singsing. Si Mr. Go, isang kilalang nagpapahiram ng pera na may interes na kasing talas ng patalim. Kailangan ko ng 5 milyong piso. Ngayon din, babayaran ko rin sa susunod na buwan kapag pumasok na ang mga bagong kontrata ng kumpanya ko. Nanginginig ang boses ni Carlos habang pilit na pinapanatili ang kanyang dignidad. Ang katotohanan ay wala ng kontratang darating at ang kanyang kumpanya ay tila isang barkong mabilis na lumulubog. Ngunit sa kanyang isipan, ang kailangan niya lang ay mapanatili ang ilusyon ng yaman sa harap ni Stella at ng kanyang ina. 5 milyon. Malaking halaga yan, Mr. Villafuerte. At alam nating pareho na ang credit line mo sa mga bangko ay putol na. Malamig na sagot ni Mr. Go habang hinihipan ang usok mula sa kanyang sigarilyo. Sige, ibibigay ko sa iyo ang pera. Pero tandaan mo, kapag hindi ka nakabayad sa tamang oras, hindi lang ari-arian ang kukunin ko sa iyo. Sisiguraduhin kong pati ang pangalan mo ay mabubura sa lungsod na ito. Kinuha ni Carlos ang tseke nang may nanginginig na kamay. Sa halip na gamitin ang pera para isalba ang kumpanya, ang unang ginawa niya ay dumiretso sa isang mamahaling jewelry store sa loob ng isang mall. Binili niya ang pinakamalaking diamond ring na nakita niya. Sa kanyang baluktot na luhika, kung maibibigay niya ang singsing na ito kay Stella sa gabi ng kaarawan ng kanyang ina, mananatili itong tapat sa kanya at hindi siya iiwan. Samantala, sa kanilang lumang subdivision, abala si Doña Carmen sa pakikipag-usap sa kanilang mga kapitbahay sa tapat ng kanilang gate. Alam niyo ba, itong si Stella, napakayaman talaga. Anak ng asyendero sa probinsya. Hindi tulad nung dati kong manugang na walang ibang alam, kundi magmukhang katulong. Pagmamalaki ng matanda, habang iwinawagayway ang isang bagong handbag na binili ni Carlos gamit ang inutang na pera. Sa birthday ko, doon niyo makikita ang tunay na marangyang buhay. Lahat kayo ay imbitado para makita kung gaano kalayo ang narating ng anak ko. Habang nagpapakasasa sa kayabangan ang kanyang mga kaaway, si Teresa naman ay nasa loob ng isang mataas na gusali sa Bonifacio Global City. Nakatayo siya sa tapat ng isang malaking bintana. Tinitingnan ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang puting sobre, isang summons mula sa korte para sa mediation ng kanilang paghihiwalay ni Carlos. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre, binasa ang mga legal na salita, at pagkatapos ay maingat itong itinabi sa loob ng kanyang bag. Walang galit, walang luha. Ang kanyang mukha ay kasing payapa ng dagat bago ang isang malaking daluyong. Kinuha niya ang kanyang telepono at nakita ang isang bagong mensahe mula kay Carlos. Huwag ka nang umasa na babalik pa ako, Teresa. Sa birthday ni Mama, opisyal ko nang ihahayag ang engagement namin ni Stella. Doon mo makikita kung anong klaseng babae ang nararapat sa isang katulad ko. Huwag mo nang tangkaing pumunta o manggulo dahil hindi ka nakabilang sa antas namin. Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Teresa. Isang tawa na puno ng pait, ngunit may kasamang kalayaan. Antas! Bulong niya sa sarili. Carlos, hindi mo pa rin alam na ang pedestal na kinatatayuan mo ay gawa lamang sa buhangin na unti-unti ko nang hinihila. Hinarap ni Teresa ang kanyang sarili sa salamin. Pinanood niya ang refleksyon ng isang babaeng hindi na nagtatago sa anino ng iba. Bukas ang araw ng pagdiriwang. Bukas ang araw ng kapanganakan ni Doña Carmen. Ngunit para kay Teresa, ito ang araw ng muling pagsilang ng kanyang tunay na pagkatao. Kinuha niya ang kanyang pulang gown mula sa lalagyan nito. Ang bawat sequin at bawat tahi ng tela ay tila sumasalamin sa kanyang determinasyon. Habang dahan-dahan niyang hinahaplos ang malambot na tela, narinig niya ang mahinang tunog ng ulan na nagsisimulang pumatak sa bintana. Tila isang hudyat na
Ang panahon ng paghihintay ay tapos na. Let the show begin, pabulong niyang sabi habang pinapatay ang ilaw ng kanyang silid. Iniwan ang buong silid sa isang nakakabinging katahimikan na punong-puno ng panganib para sa mga taong nagtraidor sa kanya. Ang bawat ilaw, ang bawat dekorasyon, ang bawat tao sa loob ng Grand Plaza Hotel ay parang mga sundalo na handang lumahok sa isang malaking labanan. Gabi na. Ang chandelier sa itaas ay nagbibigay ng liwanag sa mahahabang mesa na puno ng mga mamahaling pagkain at alak. Naroon si Doña Carmen, nakasuot ng isang mamahaling gown. Ang kanyang muka ay punong-puno ng kasiyahan habang ang mga bisita ay binabati siya. Nasa tabi niya si Stella. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa braso ni Carlos na nakasuot ng isang bagong tuxedo. Nagpapalipat-lipat ang mga kamag-anak ni Carlos, nagbubulungan at nagtatawanan habang pinag-uusapan ng bagong kakaibang pag-ibig ni Carlos. Ang bawat salita ay tila isang kutsilyo na dahan-dahang tumatagos sa puso ni Teresa kahit na hindi siya naroroon. Si Carlos ay nakahawak ng mikropono, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa saya at kayabangan. Mga mahal kong kamag-anak at kaibigan, ngayong gabi, gusto kong ipahayag ang isang napakalaking anunsyo. Panimula niya, ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Matapos ang mahabang paglalakbay, natagpuan ko na rin ang tunay na babaeng para sa akin, si Stella. Stella, handa ka na bang maging asawa ko? Nagsimulang magpalakpakan ang mga bisita. Ang ilan ay may halong pagtataka sa kanilang mga mata. Nang walang pag-aalinlangan, pumayag si Stella at niyakap si Carlos sa harap ng lahat. Naging masaya ang paligid. Ang kanilang tawanan at usapan ay nagbibigay diin sa kanilang pagiging masaya. Ngunit sa gitna ng lahat ng kasiyahan, ang pintuan ng Grand Ballroom ay biglang bumukas. Dahan-dahang pumasok si Teresa. Ang kanyang pulang gown ay parang isang nagliliyab na apoy na nagbibigay ng liwanag sa bawat sulok ng silid. Ang kanyang buhok ay nakataas. Ang kanyang mga labi ay may matapang na kulay. At ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang misteryosong kapangyarihan na hindi pa nakikita ng sinuman. Ang bawat hakbang niya ay tila nagbibigay ng katahimikan sa buong silid. Nagsitigil ang mga usapan, tumigil ang pagtawa, at ang lahat ng mata ay nakatutok sa kanya. Si Carlos, Doña Carmen at Stella ay tila napako sa kanilang mga kinatatayuan. Ang kanilang mga muka ay puno ng pagtataka at pangamba. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang maliit na kahon. Dahan-dahan siyang lumapit sa entablado. Ang kanyang bawat kilos ay may kasamang misteryo. Nang makarating na siya sa harap ng entablado, inabot niya ang mikropono mula sa kamay ni Carlos. Magandang gabi po sa inyong lahat, malumanay niyang sabi. Ang kanyang boses ay sapat na upang punan ng buong silid. Ma, happy birthday po. May inihanda po akong espesyal na regalo para sa inyo. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon na kanyang dala. Hindi ito isang mamahaling alahas o regalo na inaasahan ng lahat. Sa loob ng kahon ay ang isang papel, ang kaso ng formal na demanda para sa paghihiwalay. Nagulantang ang lahat. Ang mga mata ng mga bisita ay naguguluhan. Ang mga ngiti ay naglaho at ang katahimikan ay naging kasing tahimik ng isang libingan. Para sa inyong kaarawan, Ma, ibinibigay ko po sa inyo ang kalayaan ko. Ang kalayaan na hindi na maging alipin ng pag-ibig na hindi ako pinalaya. Itinabi ni Teresa ang kahon. Pagkatapos ay naglapit ang isang lalaking may makapal na katawan at may matalas na mata, ang manager ng hotel. Mr. Villafuerte, can we speak in private? You haven't paid your bill and the diamond package you ordered is not covered. Hindi makapaniwala si Carlos, hindi alam kung anong dapat gawin. Hiniling niya na tawagan ang kanyang bangkero. Ngunit sa halip na sagutin ang tawag ni Carlos, bumulong si Teresa sa kanyang tenga. Ang inyong asawa, Ginoo, ay walang pera. Ang kanyang mga card ay na-block.
Ang lahat ay inilipat na sa akin. Sa halip na magalit, ngumiti si Teresa. Magandang gabi. Huwag mong isipin ang tungkol sa akin, kundi kung paano ka makakaligtas sa kahihiyan na ikaw mismo ang lumikha. Ang galit, pagtataka, at takot ay sumilay sa mga mata ni Carlos. Lumingon siya sa kanyang ina. Ang mga salita na ibinulong ni Teresa ay kasing talim ng kutsilyo. Sa wakas, ang mga bisita na nagkukunwari na sila ay mahilig sa kanya, ay nagsimula na ring tumalikod sa kanya. Nagtagumpay ang plano ni Teresa. Sa harap ng lahat, nawalan ng karangalan at yaman si Carlos. Ang kanyang pag-ibig at pangako kay Stella ay walang saysay. Naging bangkarota siya. At ang kanyang ina, si Doña Carmen, ay natulala sa kahihiyan. Ang bawat segundo na lumilipas sa loob ng Grand Plaza Hotel ay parang isang pagputok ng mga bomba, isang sunod-sunod na pagtatanggal sa lahat ng kayabangan at ilusyon ni Carlos. Sa gitna ng pagkakagulo, nanatiling kalmado si Teresa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa gitna ng gulo, tila isang general na nagmamasid sa kanyang hukbo. Nagsimula ang lahat ng ang manager ng hotel sa harap ng lahat ay ipinaalam sa publiko na ang diamond package ng kanilang okasyon ay hindi pa nababayaran. Ang mga tanong at bulungan ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Si Carlos, sa gitna ng gulat, ay sinubukang tumawag sa kanyang bangkero, ngunit walang sumasagot. Stella, wag mo kong iwan! Nanghihinang bulong ni Carlos sa kanyang kabit. Ngunit ang babae ay tila natakot. Ngumiti lamang ito sa kanya nang may pag-aalipusta. Carlos, paano na ngayon? Ako kailangang umalis na. Hindi ako makakasama sa mga taong wala ng kahit ano. Ang mga salitang yon ay parang isang malakas na sampal sa mukha ni Carlos. Hindi pa man siya nakakabangon mula sa kahihiyang ipinataw sa kanya ni Teresa. Biglang nag-iwan sa kanya ang babaeng kanyang pinagpilitang mahalin. Bigla, ang manager ng hotel ay bumalik. Kasama ang mga pulis na may hawak na mga order na nagsasaad na ang mga sasakyan ni Carlos ay kailangang i-repossess dahil sa mga utang niya. Ginoo, kailangan na po naming kunin ang mga sasakyan mo. Ang diamond package na ito ay dapat bayaran at ang mga tseke mo ay hindi natatanggapin ng bangko. Paliwanag ng manager, ang kanyang mga salita ay parang isang pahayag ng digmaan. Sa loob ng ballroom, ang mga bisita ay unti-unting nagsimulang lumayo. Ang mga dating kamag-anak at kaibigan ni Carlos ay tumalikod sa kanya. Ang kanilang mga ngiti ay napalitan ng pagkasuklam. Ang bawat hakbang na paalis nila ay tila isang dagdag na sampal sa kanyang mukha. Sinubukan ni Carlos na lumapit kay Teresa upang magmakaawa, ngunit mabilis siyang hinarangan ng mga pulis. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Teresa, ano ba ang ginawa mo sa akin? Bakit mo ginawa sa akin to? Walang sinabi si Teresa. Sa halip ngumiti lamang siya sa kanyang asawa, isang ngiti na puno ng awa at pagtanggi. Sa wakas, ang mga pulis ay nag-utos na dalhin si Carlos at Stella palabas ng hotel. Ang kanilang pag-alis ay sinundan ng malakas na pagtawa at pag-uusap. Sa paglabas ng hotel, nakita ni Carlos na ang kanyang mundo ay gumuho sa harap ng kanyang mga mata. Ang kanyang mga sasakyan ay tinanggal. Ang kanyang tahanan ay ibinenta. Ang kanyang imahe bilang isang matagumpay na lalaki ay nawasak. Naglakad siya papunta sa kalsada, nakatingin sa kawalan, habang ang mga ilaw ng lungsod ay tila nagliliwanag sa kanyang pagkadurog. Samantala, si Doña Carmen ay nakatayo sa gitna ng gulo, umiiyak at nananangis. Tinawag niya si Carlos na walang kwenta. Siya ay nalantad sa kahihiyan at ang kanyang mga plano para sa isang magandang kinabukasan ay nawala. Pagkatapos ng lahat ng ito, ang mga pulis ay nag-utos na dalhin si Carlos sa istasyon ng pulisya. Ang mga salitang pagsinungaling at pandaraya ay tila sumasalamin sa kanyang isipan. Nang umalis ang mga pulis, lumapit si Attorney Fernandez kay Teresa. Mahusay mong ginawa, Teresa.
Ikaw ay isang malakas na babae at ikaw ay karapat-dapat sa isang mas mahusay na buhay. Sa kabila ng kaguluhan, ang mga mata ni Teresa ay nagniningning. Bago umalis, nagpaalam siya sa kanyang mga kaibigan at umuwi. Sa kanyang pag-alis, natanggap niya ang isang tawag mula kay Mr. Cheng, ang lalaking bumili ng kanyang condominium. Mrs. Villafuerte, paumanhin po, pero dapat na naming ilabas ang mga gamit ni Mr. Carlos Villafuerte sa kondo. Wika ni Mr. Cheng sa telepono. Napatango si Teresa. Sige po, Mr. Cheng, pero kung maaari, huwag mo nang bigyan ng kahit anong gamit ang mga taong nakatira doon. Titiyakin ko na walang kahit anong bagay na sa akin ang maibibigay sa kanila. Sa kanyang pag-uwi, napagtanto ni Teresa na ang kanyang paglalakbay ay hindi pa tapos. Ngunit alam niya na sa wakas, siya ay malaya na. Ang mga segundo na lumilipas sa loob ng makasaysayang istasyon ng pulisya ay tila mga yelo na unti-unting tumutunaw sa loob ng puso ni Carlos. Sa loob ng isang selda, habang ang lamig ng bakal ay bumabalot sa kanyang katawan, ramdam niya ang bawat hibla ng kanyang kayabangan na unti-unting naglalaho. Ang mga salitang pagsisinungaling at pandaraya ay umuulit sa kanyang isipan, parang isang sumpa na hindi niya kayang takasan. Sa kabilang dako, ang mga kamag-anak at kaibigan na dating yumakap at pumuri sa kanya ay tumanggi nang dumating ang kanilang oras. Ngayon, wala na siyang matatakbuhan. Si Stella, na dati niyang ipinagmamalaki, ay nawala na parang bula. Ang kanyang pagmamahal ay tila isang kasinungalingan lamang. Sa kanyang pagmumuni-muni, nagising si Carlos sa tunay na kahulugan ng kanyang buhay. Ang kanyang yaman ay isang ilusyon. Ang kanyang kapangyarihan ay isang bula. At ang kanyang kaligayahan ay isang bitag na nilikha ng kanyang sariling pagmamataas. Sa kalagitnaan ng kanyang pagdurusa, nagising si Carlos sa tunog ng boses ng isang pulis. Villafuerte, may tumatawag sa iyo. Sa kabilang linya ng telepono, isang boses ang nagbunsod ng isang katanungan. Carlos, bakit mo nagawa ito sa akin? Sabi ng isang tinig. Teresa? Oo, nagpapadala ako ng isang regalo sa iyong kabiguan. Ang tanging natanggap ni Carlos ay ang pagbabanta ng pagbebenta ng kanyang mga ari-arian. Sa kanya, na hindi pa rin makapaniwala sa kanyang kapalaran, walang pagpipilian kundi ang sumuko. Sa pag-alis ng istasyon, nakita niya ang kanyang dating kagalit-galit na ginang. Tinitigan niya si Teresa, ngunit ang nakita niya ay hindi pagmamay-ari ng kanyang nakaraan. Ang kanyang mukha ay puno ng kalayaan at ng kapangyarihan. Carlos, hindi ka na malaya sa aking mga gawa, sabi ni Teresa. Kaya nga, humayo ka sa iyong kinabukasan. Hindi mo na kailangan pa akong makita. Tumayo si Teresa sa tapat ng kanyang lumang bahay. Nag-isa ang kanyang ina. Tumahimik ang kanyang katawan. Ginanap na sa wakas ang seremonya ng paglaya. Habang tumatagal ang araw, umuwi si Carlos sa bahay. At nang dumating siya, nagulat siya sa isang mensahe mula sa admin ng kanyang tirahan. Sir, pinapalabas na po namin ang inyong mga gamit. May bago ng may-ari ang inyong unit. Sa pagtatapos ng gabi, nakatingin si Carlos sa gumuho niyang mundo. Ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Isang tanda ng pag-alis ng kanyang mga luho. Alam niya na ang kanyang hinaharap ay malayo sa kanya. At ang kanyang buhay ay magiging isang mahabang labanan para sa kaligtasan. Ang bawat hakbang na tinahak ni Carlos sa maputik na daan ay tila isang paglalakbay patungo sa kahihiyan. Ang dating gwapo at mayaman na lalaki ay naging isang anino lamang ng kanyang sarili, isang kalansay ng kanyang dating pagkatao. Sa kanyang mga labi ay napakaraming sigaw at reklamo. Ilang buwan ang lumipas, ang dating ganda ng kanyang katawan ay nawala, at siya ay naging isang hamak na manggagawa. Ang kanyang mukha ay puno ng mga bakas ng paghihirap, ang kanyang mga mata ay walang sigla. Sa isang madilim na bahagi ng lungsod, nagkaroon ng hindi inaasahang pagtatagpo. Nakausap ni Carlos si Stella
Ang babaeng dating nangako ng pag-ibig sa isang murang kainan. Ang babae na nakasuot ng mamahaling damit ay tila hindi nakakikilala sa kanya. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Mapanlait na tanong ni Stella. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkasuklam. Hindi mo ba alam na ako ay mayroong kinabukasan habang ikaw ay nabubulok sa kawalan? Ang mga salitang iyon ay tila mga matutulis na karayom na tumusok sa puso ni Carlos. Ang kanyang mga luha ay tumulo at ang kanyang huling pag-asa ay gumuho. Sa kabilang dako, sa gitna ng lungsod, si Teresa ay nagbago. Ang kanyang buhok ay pinaikli, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag, at ang kanyang mga labi ay ngumingiti sa pag-asa. Binuksan niya ang isang bagong tanggapan ng kanyang kumpanya, isang pagtatagumpay ng kanyang sarili at ng mga pangarap niya. Huwag kang matakot, Teresa. Malakas ka, sabi niya sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay puno ng lakas ng loob. Sa isang tahimik na hapon, nagkita muli sina Teresa at Carlos. Naglakad si Carlos patungo sa kanyang opisina at pinilit niyang makipag-usap. Teresa, alam kong nasaktan kita, pero pinagsisisihan ko lahat ng nagawa ko. Patawarin mo ako. Pakikiusap ko. Nanghihina niyang sabi. Bigyan mo ako ng ikalawang pagkakataon. Ngunit hindi sumagot si Teresa. Sa halip dahan-dahan niyang inilabas ang isang tasa ng kape. Dinala niya ito kay Carlos. Carlos, hindi ko kayang magbigay ng ikalawang pagkakataon. Ngunit narito ang kape. Huwag mong isipin ang pag-ibig. Tandaan mo, kahit ano pang mangyari sa'yo, wala kang sinuman na mananatili sa tabi mo. Kaya gumising ka na. Sa gitna ng pag-iyak, binigyan ni Teresa ng isang huling awa si Carlos. Huwag mo nang sayangin ang iyong oras. Maglakad ka na sa iyong landas. Minsan, bago pa man umalis si Carlos, siya ay kinamayan ng 2 pulis at iniwan sa gitna ng daan. Sa pagtatapos ng lahat, ang mga ilaw ng kalye ay nagbigay liwanag sa madilim na kalangitan na nagpapakita ng mga ilaw ng kalayaan at ng kinabukasan. Sa kanyang paglakad, nakita ni Teresa ang mga ilaw at naramdaman niya na ang kanyang paglalakbay ay hindi pa tapos. Ang bawat kulay ng paglubog ng araw ay tila mga bituin na nagbibigay liwanag sa kalangitan ng isang bagong umaga. Sa loob ng isang tahimik at modernong bahay, nakaupo si Teresa sa isang upuan sa hardin. Ang kanyang mukha ay nakatingin sa langit. Ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan. Ang kanyang puso ay tila umaawit ng isang awitin ng kalayaan. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang dokumento. Sa wakas, natanggap niya ang huling pirma sa kanilang kasunduan ng paghihiwalay. Ang kasal nila ni Carlos ay tuluyang natapos. Ang kanyang mga luha, ang kanyang paghihirap, ang kanyang pagsasakripisyo, lahat ng iyon ay natapos na. Ngayon, malaya na siya. Sa kanyang tabi, ang kanyang abogado, si Attorney Fernandez, ay nakatayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng respeto. Teresa, saludo ako sa iyo. Hindi lahat ng babae ay may lakas na katulad mo. Ikaw ay isang inspirasyon. Salamat, Attorney Fernandez, sagot ni Teresa habang nangumingiti. Ang pag-ibig ay hindi laging tungkol sa pagsasakripisyo. Minsan, kailangan mo ring isakripisyo ang mga taong hindi karapat-dapat sa iyong pagmamahal. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, inihanda ni Teresa ang kanyang sarili para sa isang bagong yugto ng kanyang buhay. Sa wakas, natutunan niyang mahalin ang sarili. Naglakbay siya sa iba't ibang bansa, nag-aral, at sinundan ang kanyang mga pangarap. Hindi na siya kailangang maghintay sa pag-ibig. Nagawa niyang maging kumpleto sa kanyang sarili. Sa huling bahagi ng araw, bumalik si Teresa sa kanyang tahanan. Hinawakan niya ang isang maliit na kahon. Sa loob niyon ay isang binhing rosas, ang simbolo ng kanyang panibagong pag-asa. Lumapit siya sa hardin. Sa kanyang mga kamay, itinanim niya ang binhi sa lupa. Hinaplos niya ang lupa, hinintay ang umaga. Huwag mong hayaan na maging masama ang iyong sarili. Huwag kang sumuko sa buhay.
Huwag mong hayaan ang mga negatibong tao na tumupok sa iyong kaligayahan, pabulong na sabi ni Teresa. Sa kanyang mga mata, nakita niya ang paglago ng rosas. Sa kanyang puso, naramdaman niya ang saya. Ang kanyang paglalakbay ay nagtapos. Ngayon, handa na siyang mamuhay ng isang magandang buhay at sa wakas, mapagtatagumpayan niya ang kanyang sarili.